Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kapatid. Ngayon ay patuloy po tayong magbibigay ng reaction video patungkol dito kay Epifanio Labrador, sapagkat hindi po siya tumitigil, kaya hindi rin tayo titigil sa pagtanggol sa Iglesia ni Cristo, sapagkat tayo ay member. Kaya bilang tao, nasasaktan tayo sa mga pinagsasabi at mga paninira nitong si Epifanio Labrador, na bukod sa walang katotohanan ay puro kasinungalingan yung lumalabas sa bunganga nito. Ayan, patuloy po ang kanyang pagmumura, pag-alipusta, pagmamaliit at paglalait sa kabuuan ng Iglesia, lalong lalo na sa tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Banalo. Nakipagtulungan pa yung INC kay Sara Bulate para lamang pigilan. Ginamit pa nila yung National Peace Rally na ang katotohanan ay wala naman talagang nangyaring National Peace Rally. Kung hindi, paninira rally na kung saan nagsalita yung isang siraulo, baliw, siraulo, tanga na congressman na si Marcoleta na malaki ang mata. No, akala ng mga Duterte kapag ginamit nila ang INC, mananalo sila. Pero nakalimutan yata ni Sara Duterte na 1% lang yung dami ng INC sa dami ng mga Pilipinong sumasampatya o sumusumpatya sa ating Pangulo, no? O maraming mga Pilipino ang sangayon sa ginagawa ng ating Pangulo. Maraming mga Pilipino ang sumasangayon sa ginagawa ng ating mga mambabatas kesa sa mga igling o sa Iglesia ni Manalo na Diablo na kumakampi sa kanila. 'Di ba? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, eto nga dahil sa nangyaring ito, dito pa lang makikita na natin na kahit ilang iglesia ni Manalo pa ang humadlang, wala silang magagawa kapag taong bayan ang nasunod. Diba? Kaya sa pamunuan ng iglesia ni Manalo na Diablo, ito ay simula pa lamang. Simula pa lamang ito na ipinapakita ng taong bayan sa inyo na wala kayong karapatang magyabang, wala kayong karapatan maghari-harian sa bansang ito. Dahil kayo ay kampon ng Diablo. Dahil kayo ay kampon ng Diablo o kadiliman. Siya ni Manalo, kulto na nga, ginagamit pa yung reliyon, yung mga membro para lamang magkapera. Para nang sa ganon, ay meron na naman silang mga pera na gagamitin para maipagpatayo ng magandang gusali. Kaya nga magaganda yung gusali kasi yung mga gusali nila galing sa pera ng mga politikong nagagamit nila. Meron siyang paratang na ang Iglesia ni Cristo daw po ay tumatanggap ng pera sa politiko. Kaya raw nakapagpapatayo ang Iglesia ni Cristo ng magaganda at magagarang gusaling sambahan. Siguro na iinggit lang ito si Epifanio Labrador. Kaya kung ano-ano na lang paninira yung kanyang ginagawa. Ayun, medyo nakakatawa lang siya, dahil sa sobrang kainggitan niya, ay kahit anong paninira ay ginagawa niya para masira lang yung Iglesia ni Cristo. Kaya ito yung tanong, ang Iglesia ni Cristo po ba ay tumatanggap o nagbibigay sa politiko para itulong ng politiko doon sa kanyang mga nasasakupan? Ayan, sa video ito ay mapapanood po natin si dating mayor ng Davao na hindi ako nagkakamali, na ngayon ay vice presidente na si Inday Sara Duterte. Nung mayor pa siya ay nagpasalamat siya sa tulong na natanggap nila ng kanyang ng Davao, ng kanyang nasasakupan noong panahon yata ito ng COVID-19. Ayan, nagpasalamat po si Inday Sara Duterte sa binigay na donasyon ng cash donation na ibinigay ng Iglesia ni Cristo sa Davao City. Ayan, panoorin po natin. Upang makatulong sa lokal na pamahalaan ng Davao City sa pakikipaglaban sa COVID-19, nagkaloob ang Iglesia ni Cristo sa distrito ng Davao West ng monetary donation na nagkakahalaga ng 3 milyong piso sa LGU ng Davao City bilang tulong sa paglaban ng syudad sa COVID-19.
Nagpaabot ng pasasalamat sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang Davao City Mayor na si Inday Sara Duterte. Anya, napakalaking tulong ang ibinigay ng Iglesia ni Cristo para sa mga kailangan ng ating kababayan sa Davao. So ayan po, napanood po ninyo yung pagpapasalamat ni Inday Sara Duterte sa binigay na cash donation ng Iglesia ni Cristo para ibigay niya doon sa kanyang nasasakupan nung siya ay alkalde pa lang ng Davao. Kaya makikita natin yung kasinungalingan itong si Epifanio Labrador, na ang sinasabi po niya ay ang Iglesia daw ay tumatanggap ng pera sa politiko para ipagpatayo ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya sa napanood po ninyo, kayo na pang humusga mga idol. Kung ito bang si Epifanio Labrador ay nagsasabi ng totoo o hindi. Obvious naman mga idol ha, ang Iglesia ni Cristo po ay nagbibigay, hindi po tumatanggap, kundi siya pa ang nagbibigay. Ang Iglesia ni Cristo pa po ang nagbibigay. Ayan. Kaya malabong mangyari mga idol at kayo Epifanio Labrador, malabo po na tumanggap ang Iglesia ni Cristo sapagkat base nga po dun sa ating napanood, ang Iglesia ni Cristo pa nga ang nagbibigay doon sa politiko para ipamigay niya doon sa nasasakupan ng politiko. Ayan, kaya napapatunayan po natin na talagang sinungaling itong si Epifanio Labrador. Ayan. Kaya delikado po kapag kayo ay napaniwala ng taong ito. Kaya huwag ho kayong maniniwala sa mga pinagsasabi nito. Dahil sabi ko nga kanina, yung kanyang mga sinasabi bukod sa walang katotohanan ay puro kasinungalingan. Ayan. So hanggang dito lang po muna mga idol yung ating reaction video at abangan po natin yung mga susunod na kung meron pa yung mga pagsuligsa nitong si Epifanio Labrador laban sa Iglesia ni Cristo. So ayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe mga idol, sana po ay mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video, lalong-lalo na dito sa kay Epifanio Labrador. Ayan, salamat po mga idol at mga kapatid, ingat po tayong lahat.